Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay hindi natin kailangan ng relihiyon upang lumapit sa Diyos. Marami ang naghahanap ng relihiyon upang masumpungan lamang nila ang totoong Diyos, mga kapatid. Pero, pasukan mo man ang lahat ng relihiyon, hindi mo masusumpungan ang tunay na Diyos, mga kapatid. Diba? Hindi mo mahahanap ang Diyos sa relihiyon, mga kapatid. Hindi mo makikita ang Diyos sa relihiyon ng tao, mga kapatid. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, gusto mong masumpungan ang Diyos, gusto mong hanapin ang Diyos, pumasok ka sa iyong kwarto, doon masusumpungan mo ang Diyos na sinasabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Sabi niya po dito sa Matthew 6, no? Sabi niya dito, ngunit kapag manalangin ka, sabi niya po dito, mga kapatid, no? Ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. Sabi niya po, mga kapatid. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. So hindi po natin kailangan ng relihiyon upang lumapit sa Diyos. Opo. Kailangan lamang po nating pumasok sa ating kwarto at manalangin sa Diyos na hindi nakikita. Sabi niya dito, mga kapatid, at ang iyong ama na nakakakita ng ginawa mo, sabi niya, ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sabi niya, mga kapatid. So alam nyo, mga kapatid, kung alam lang sana ng mga tao kung ano ang tunay na kahulugan ng relihiyon, mga kapatid. Alam nyo ang sinabi niya sa kanyang salita? Ang relihiyon, dalawa po ang sinabi niya na tunay na relihiyon, mga kapatid. Ang unang sinabi niya, mga kapatid, ang unang relihiyon na sinabi niya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus Christ is the true religion. Pangalawa, ano yung tunay na relihiyon na sinasabi niya? Ang tunay, malinis at tapat na relihiyon. Santiago 1:27. Iyon ang pangalawang relihiyon na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya kung gusto mong hanapin ang totoong relihiyon, masusumpungan mo lamang ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng pagtulong sa mga mahihirap, sa mga walang makain, sa mga balo. Yun po ang tunay na relihiyon, mga kapatid. Basahin natin sa Santiago 1:27. Sabi niya dito, magsimula pa tayo sa 25. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot, sabi niya, mga kapatid. Kung inaakala ni naman na siya'y religyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila,
Dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging religyoso, mga kapatid. At ito na ang sinasabi niya, mga kapatid, sa 27. Ang relihiyon na dalisay, malinis, at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito. Ito, mga kapatid, ang tunay na relihiyon. Kaya kung sino man ang nagnanais na gustong malaman ang totoong kapahayagan ng Diyos, ang totoong meaning, kahulugan ng relihiyon, ito ay sa pamamagitan ng pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Mga kapatid, so walang silbi ang relihiyon sa buhay ng isang tao. Walang kabuluhan kung hindi naman natin nakikita yung kapwa natin na walang makain. Hindi naman tayo marunong magbigay sa mga walang-wala. Di ba? Hindi natin kayang tumulong, hindi natin kayang magpapasok ng mga tao sa ating tahanan, mga kapatid. Di ba? We do not welcome the strangers into our home. Pinipili lang naman natin ang tinutulungan natin. Di ba? Na ang tinutulungan lang natin yung mga taong alam natin na nakakapagbigay sila, nakakapagbayad sila in return. Di ba? Tumutulong lang tayo dahil maganda yung isang tao, dahil may intention tayo sa kanya. Hindi po yun ang ibig sabihin ng relihiyon, mga kapatid. Di ba? Kaya't walang silbi ang sasaniban natin na relihiyon kahit pasukan pa natin ang lahat ng relihiyon, mga kapatid. Kung wala sa atin ang pagtulong sa mga taong ito na walang-wala, hindi totoo ang pagiging religyoso natin. Kung babasahin natin ang salita ng Panginoon, mga kapatid, kung sino ang nagpapako sa ating Panginoong Jesucristo, sila yung mga religyosong tao. Sino ang mga nagbato kay Esteban? Palagi ang pangalan, palaging binabanggit dito ang puno ng mga pare, the head priest. Palagi, siya na lang palagi ang gumagawa ng paraan upang ipapatay, ipapako ang mga sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Basahin nyo sa Acts, mga kapatid, sa mga gawa. Hinuli nila si Esteban, mga kapatid. Sinabi niya, nagsimula siya sa isang kwento. Ikwinento niya kung paano nagsimula ang pananampalataya ni Abraham, kung paano niya iniwan ang kanyang bayan at pumunta sa bayan na ipinangako ng Diyos. At pagkatapos ng mga kapatid, sinabi rin ni Esteban sa kanila na yung 40 years na pamamalagi ng mga Israelitang ito sa ilang, hindi pa rin nila kinilala ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi pa rin nila kinilala ang Diyos. Iba pa rin ang sinasamba nila. Si Molech, sinasamba pa rin nila ang mga bituin. Mga kapatid, basahin natin sa Acts. Sabi niya dito sa Acts 7,
42. Magsimula tayo sa 39. Ngunit hindi siya sinunod ng ating mga ninuno. Sa halip, siya'y kanilang itinakwil at mas gusto pa nilang magbalik sa Ehipto. Sinabi pa nila kay Aaron, "Igawa mo kami ng mga Diyos na maliit, na mangunguna sa amin, sapagkat hindi namin alam kung ano ang nangyari sa Moses na yan, na naglabas sa amin mula sa lupain ng Ehipto." Ang nangyari kasi dito, si Moses, pumunta po siya sa bundok ng Sinai. Doon kinausap siya ng ating Panginoon. Nag-usap po sila sa ating Diyos, mga kapatid. At ibinigay niya ang 2 tipak na bato, ang 10 kautusan. Ng 10 kautusan na ito, ito ang ibibigay ng Diyos sa kanyang bayan. Dahil sa kanilang katigasan ng ulo, kaya nagbigay ng Diyos ng batas, 10 utos na sundin ng mga taong ito dahil sa patuloy nilang paggawa ng kasalanan. Kaya, pagbaba ni Moses, nakita niya ng mga taong ito, tinipon na nila lahat ang kanilang mga gold. At ginawa nila itong Diyos-Diyosan na hayop, yung guya. At yun ang sinamba nila. Kaya't nagalit si Moses, ibinagsak niya yung 2 tipak na bato, kaya't nasira yung 2 unang 10 utos na ginawa ng Diyos, mga kapatid. Magpatuloy po tayo. Nag-alay sila ng handog at ipinagpista ang Diyos-Diyosang hinugis ng kanilang kamay. Dahil diyan, itinakwil sila ng Diyos at hinayaang sumamba sa mga bituin sa langit. Ayon sa nakasulat sa aklat ng mga propeta, sabi niya po, mga kapatid, "Bayang Israel, hindi naman talaga ako ang tunay na hinahandugan nyo ng mga alay at mga hayop na pinatay. Sa loob ng 40 taon na kayo'y nasa ilang, sa halip ang inyong dala-dala ay ang santuaryo ni Molek at ang bituin ng inyong Diyos na si Rephan. Dahil ginawa ninyo ang mga rebultong ito upang sambahin, dadalhin ko kayong mga bihag sa kabila pa ng Babylonia," sabi niya. Kahit hanggang doon, mga kapatid, kahit nakapasok na sila sa lupang pangako, naging bihag pa rin sila ng bayan ng Babylonia ng matagal na panahon, mga kapatid. Di ba? Dahil sa katigasan ng kanilang ulo, mga kapatid. Imagine, pinakita na ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa kanila. Hinati niya yung dagat, binuksan niya yung lupa, kinain niya yung mga taong matitigas ang ulo, pinatay. Nagpalabas siya ng tubig sa bukal na bato. Ano bang ginawa ng Panginoon, mga kapatid? Di ba? Nililiman sila ng ulap habang sila ay naglalakbay sa malamig na lugar na ilang, na kapag mainit, malamig naman, merong nakatayong haligi ng apoy sa kanilang dinadaanan. Sinabi ko na, He split the sea. Ang daming himala, pero ayaw pa rin nilang sumunod sa katotohanan. Ayaw pa rin nilang magpuri sa Diyos, mga kapatid. Katulad din ng mga tao sa ating mga kapanahunan ngayon, mga kapatid. Ayaw nila ang katotohanan. Okay lang yung tagalabas, katanggap-tanggap yan dahil hindi nila alam ang salita ng Panginoon. Pero ang masaklap, mga kapatid, ang ayaw sa katotohanan ay yung mga tao mismo nasa loob ng iglesia. Ayaw nilang tanggapin. Sinasabi nila, hindi biblical yan. Ano ang gusto mong pakinggan?
So kung hindi biblical ang pinag-aaralan natin dito, di pwede na tayong lahat maging pastor dito. Pwede na lahat. Kasi ang gagawin mo lang, punta ka na lang sa harap, basahin mo na lang yung Bible. Lahat naman tayo, kaya nating basahin ang Bible Marunong naman tayo magbasa lahat. Di yung 8 bilyon na tao, di pastor na dito sana. Kung ang gagawin lang ng pastor, babasahin lang yung Biblia. Siyempre, bibigyan ka ng karunungan ng Diyos. Sasabihin niya yung kanyang mensahe sa pamamagitan ng kanyang salita. Di ba? Yung banal na Espiritu ang magbibigay ng kahulugan ng kanyang salita. Mga kapatid, hindi biblical. Biblical po yan. Kaya ngayon ang sinabi niya sa John 15, 13, 14, 15 ibibigay ko sa iyo ang sikreto ng aking Ama. Opo. Kaya, ang nakakapagsabi lamang, nakapagbabahagi ng pinakamalalim na kahulugan ng salita ng Diyos ay ang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang mga tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. At naniniwala siya na ang banal na Espiritu ay pinagkaloob sa Kanya sa pamamagitan ng pagtanggap niya sa ating Panginoong Jesucristo. Pero kung ayaw mong tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos tagapagligtas ng iyong buhay, gumagawa ka lang ng kwento dito sa harapan ng pulpito. Binobola mo lang yung mga tao. Hearsay lang ang sinasabi mo. Puro hearsay, puro chismis lang ang sinasabi mo dito, kwentong barbero. Marami din ang gustong tumayo dito, ang tataas ng pinag-aralan nila. Pero, baliktad ang pagkaintindi nila sa salita ng Panginoon dahil may kinukubli silang kasalanan. Hindi mo pwedeng mag-share ng salita ng Panginoon kung meron ka namang ginagawang kasalanan, itinatagong kasalanan, umiinom ka ng alak, immoralidad, meron kang immoralidad. Papahintulutan ka ba ng Panginoon na ipahayag niya ang kanyang sikreto sa iyo kung ganun ang ginagawa mo bilang pastor? Tinatago mo yung pag-inom ng alak, tinatago mo yung paninigarilyo. Hindi po pwede yun sa Panginoon. Opo. Tapos gusto nilang tumayo sa harapan. Kaya baliktad ang pagkaintindi nila sa salita ng Panginoon. Alam mo, hindi pwedeng ipahayag ng Diyos ang kanyang sikreto sa iyo. Kung mali ang ginagawa mo, hindi ka lumalakad ng matuwid. Opo. Hindi nakukuha yan sa doctorate, hindi nakukuha yan sa pinakamataas, masteral, para mag-share ka na. Kaya mo nang mag-share ng salita ng Panginoon sa harapan kung hindi ka naman pinili ng Diyos. Opo. Hindi po, sa kagalingan natin. Oo. Mga kapatid. Di ba? Alam nyo na masaklap talaga. Masakit ang salita ng Panginoon. Kaya yung mga tao, naghahanap sila ng isang relihiyon na akma sa kanilang ginagawang kasalanan. Dahil hindi nila kayang tanggapin ang katotohanan sa iglesyang ito, maghahanap sila ngayon ng isang relihiyon. Hindi iglesia, kasi ang ibang iglesia, galing yan sa Panginoon. Relihiyon ang hinahanap nila. Dahil yung kasalanan na ginagawa nila, hinahanap nila ito, umaangkop sa kanilang ginagawang kasalanan, upang sa ganon ay pagbibigyan nila kung ano yung ginagawa nilang kasalanan, mga kapatid. Diba? At gusto nilang, hindi pwedeng ipasok mo dito sa iglesyang ito yung ginagawa mong kasalanan para may excuse ka. Opo. Oo. Pati pag inom ng alak, ginagawa mong excuse yan.
Dahil umiinom yung ibang lugar, iinom ka na rin. Hindi po pwede. Mga kapatid, Okay lang. yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na alak, hindi alak na nakakalasing yun. Kundi alak na matamis. Yung kantang ubas. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Binigyan nila ng kahulugan na mali. Yung ubas, alak na yung wine na sinasabi ng Panginoon, doon yung kinonvert niya yung tubig sa tubig sa wine nga eh. Ginawa niyang tubig sa wine, ibig sabihin, hindi liquor. Ibig sabihin ng liquor, nakakalasing. Alak na nakakalasing. Yung wine na doon, matamis. Matamis yun, hindi nakakalasing. Binaliktad na, sinobrahan ng tao. Di ba? Para ma-excuse yung ginagawa nilang pag-inom ng alak. Ay, hindi pwede. Gusto mong dalhin yung mundo mo sa salita ng Panginoon, hindi pwede. Ikaw ang susunod sa mundo, sa salita ng Diyos. Hindi pwedeng dalhin mo yung ginagawa mong kasalanan. Ipasok mo sa salita, sa mundo ng salita ng Panginoon. Opo. Yes. Kaya, alam nyo, pang-apat na itong henerasyon. Hindi ko alam kung pang-apat na, pang-limang henerasyon na ito. Punong-puno dati ito. Mahigit 100. Pero, katulad din ng ginawa ng Panginoon, nung sinabi niya na sino mang kakain ng aking laman at iinom ng aking dugo. Ibig sabihin yung katotohanan. Opo. Siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi nila maintindihan. Yung pagkain ng kanyang laman, ang alam nila. Ngurumuran da niya po Kristo, parparkin da. Tapos kananda ka na dyan lasag na, inuman da dyan. Jay dara na, iinumin nila yung dugo niya. Hindi po. Ang ibig sabihin, dumating na sa kanilang katotohanan. Nagkatawang tao na ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng laman at dugo. Yun ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Pero hindi nila maintindihan. Opo. Kahit anong ginawa ng mahigit 5,000 tao na sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo at sa mga alagad niya na gusto nilang sumunod sa Kanya. Isa-isa silang nagsialisan. Hindi mo kailangan ng napakaraming tao. Ang ating Panginoong Jesucristo, 12 lang eh. 12 lang yung sumusunod sa Kanya. Nasaan yung 5,000? Sila pa mismo ang nagpudyok na ipako yan sa cross. Ipako yan sa cross. Diba? Walang silbi kahit 1,000 tayo dito. Wala namang pagbabago sa buhay mo. Opo, sinungaling, immoralidad, andun pa rin yung pagiging pita mo sa laman. Ano ba yan? Opo. Walang silbi. Mga kapatid, wala namang pagbabago sa buhay natin. Kristiyano ka, may asawa ka na, nanliligaw ka pa. Ano yan? Kademonyohan yan. Ibig sabihin, hindi Diyos ang Diyos mo. Ang Diyos mo ay demonyo. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Kailan yan, Pastor? Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay anak ng Diablo. So, sino ang ama mo? Demonyo. Tapos sinasabi, tinataas mo yung kamay mo. Ano ba yan? Katotohanan lang dito. Maiiwan yung gustong kaya nga pinipilter ni Lord kung sino yung papasok sa kaharian niya eh. Kaya kung gusto mong makita yung sarili mo, yung mga ginagawa nating kasalanan, basahin mo yung Matthew 5, 6, and 7. Andun lahat. Baka una mo palang basahin, aray. Aray, nagsakit. Aray, puro aray na lang. Opo. Basahin mo yun. Araw-arawin mo. Di ba? Sinabi niya nga sa 1 Peter 4:8 eh. 1 Peter 4:8, 18 I should say, kung ang isang taong matuwid sa mundo, hindi sa Panginoon,
Napakahirap maligtas. Alam niyo ang matuwid na sinasabi dito, yung standard ng mundo? Nagpapakain ka, pero hindi ka sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yun ang matuwid na standard ng mundo. Kasi ang tao, sinasabi rin nila ay mabuti yan, nagpapainom ng alak yan. Mabuting tao yun, nagbibigay ng sigarilyo. Di ba? Yun ang standard ng tao na kabutihan dito sa mundo. Mga kapatid, yun ang alam ng tao na matuwid dito sa mundo. Sabi niya, napakahirap maligtas, sabi ng Panginoon. Ano kaya ang kahinatnan ng isang taong nagpapatuloy at gumagawa ng kasalanan? Opo, how much more kung gumagawa ka ng kasalanan? At magsisimula yan sa 17, babasahin nyo yan. Magsisimula ang paghuhukom ng Diyos sa kanyang sambahayan. Totoo, nagagalit po ako. Pastor, ako nagagalit ako. Pero hindi ako nagagalit dahil sa tamang direksyon, tamang ginagawa mo. Nagagalit ako dahil sa kasalanan. Opo, nagagalit ako. Ako nga, nagalit na naman ako kahapon eh. Nagalit ako sa mga anak ko kasi anak ko ang mahente. Ayaw ko na lalaki sila na lalaki yung sungay nila. Kasi once na hindi sumunod yung mga anak ko, parang dinala ko na rin sila sa impyerno. Opo. At ang isang tamang, totoong nagpapayag ng salita ng Panginoon, pamilya mo mismo maniniwala sa'yo. Maisasama mo mismo yung pamilya mo sa iglesia. Pupunta ka sa ibang lugar, mag-share ka ng salita ng Panginoon, pero yung asawa mo, yung anak mo, yung nanay mo, yung tatay mo, yung lola mo, hindi naman sila sumusunod sa'yo. So, ibig sabihin, mali. May nakita silang mali sa pamumuhay mo. Opo. Dapat, bago ka pupunta sa ibang lugar, unahin mo muna yung pamilya mo. Magmi-ministry ka sa ibang lugar, hindi mo pa nakuha yung pamilya mo. Ano ba yan? So, yun lamang mga kapatid, no? Tayo po ay manalangin. Yes, Lord, pinupuri po namin, Panginoon, ng iyong dakila at makapangyarihang pangalan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga koreksyon, Panginoon. Lord, kung tatama ito sa aming puso, salamat, Panginoon. Dahil itinatama mo, Panginoon, ang mga maling ginagawa po namin, Panginoon. Naibahagi ko po, Panginoon, ang mga salita na sinabi niyo po, Panginoon, na hindi po namin kailangang pasukin ang lahat ng relihiyon, Panginoon, upang mahanapan ka namin, Panginoon. Lord God, sapagkat, Panginoon, mahahanapan ka lamang namin, Panginoon, sa pamamagitan ng pagpasok po namin sa aming kwarto. Manalangin po kami sa inyo, Panginoon, sa iyo, aming Ama, na hindi namin nakikita, at kayo po, aming Diyos, na hindi namin nakikita, ang siyang magbibigay ng gantimpala, Panginoon, sa amin, Panginoon. Naibahagi ko rin po, Panginoon, ang mga salitang sinabi niyo, Panginoon, ng tunay at dalisay na relihiyon, Panginoon, ay walang iba, kundi ang aming Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao. At pangalawa, Panginoon, na sinabi nyo ng tunay at dalisay na relihiyon ay matatagpuan sa Santiago 1:27, na ang tunay at dalisay na relihiyon ay ang pagtulong sa mga mahihirap, sa mga balo, sa mga walang makain, at pagkakaroon ng tahimik na pamumuhay, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon, sa mga salitang ito na ipinangaral niyo sa amin, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat po. Tinatas po namin ang iyong pangalan. In Jesus' mighty name. Amen. Amen.